loan application na parang ex mo. Char. Hindi muna sinasabi kung magkano ang ibigay pero gusto naka-ready na agad yung bank account mo. As in best, parang game show. Suspense malala. Parang ganito eh. Congratulations! May premyo ka pero hulaan mo muna kung magkano. At ang pinakamatindi kapag hindi ka naglagay ng payment method, auto-rejected ka na. Ay wow! Requirement pala ang tiwala. Kaya mga karilaw, sa video natin na to, pag-uusapan natin si Go Peso. Paano siya gumagana? Bakit maraming nabibigla sa disbursement method? Bakit maraming nare-reject? At syempre mga karilaw, bakit kailangan mo munang mag-isip bago mo pindutin yung approve? What's up mga karilaw? Welcome back again sa ating YouTube channel! At ngayon nga mga kariloon, pag-uusapan natin si Go Peso. Kasi isa ito sa mga application na parang medyo nakakagulat. Bago nga naman kasi siya. Nakakagulat kasi pagkatapos mo palang mag-apply, hindi mo pala alam kung magkano yung exact na ipapautang niya sa'yo. Parang blind box lang mga kariloon, no? Pero imbes na labubo yung laman, utang ang laman. So, eto na nga mga ka-loan, i-download muna natin siya para makita nyo rin kung ano ba yung mga requirements at ano ba yung mga resa-resa dito kay Go Peso. Eto nga mga ka-loan, si Go Peso, ayan, fund assistant at siya ay naka-under kay Sumulong Financing Incorporated. Siya nga ay SEC registered at base na rin sa ating pag re-research ay dati na pala itong nag insist. So medyo matagal na, ilang taon na, kaya lang isa siya sa mga nasuspinde at muling nagbalik. As of now nga, ngayon si Go Peso ay may 4.4 star pa lang at meron pa lang siyang 228 na reviews. Kasi nga ay fresh na fresh pa to ngayon. At as of now ay meron pa lang siyang 10K na downloads. Ayan, ito yung kanilang registration nung sila ay chinek ko sa SEC. Naka-registered naman sila. Sumulong Financing Inc. Doing business under Go Peso, Fast Peso, and Fundly. Wag na natin patagalin yung mga karilo. I-download na natin siya at yan nga yung lalabas muna. Pagkatapos nga nun ay yung permission instruction na agad, yung device information, device application, and camera. Siyempre, agree lang tayo dyan. And meron ulit lalabas na app list. At kinukuha daw nila yung mga installed application natin sa device natin, including yung app name, version number, installment time. I-agree na rin natin yan, kahit na medyo red flag yan. At ayan na nga, yung kanilang pinaka-homepage, hihingin niya yung ating phone number. Hello, welcome to Go Peso. Maglagay na tayo ng number natin. And pagkatapos nga nun ay, ayan, maximum loan amount up to 50,000 pesos. Then, ito yung mga basic information, 5 tong sasagutan natin. Dito sa una, yung marital status, highest education, number of children, occupational type, industry, monthly income, years of work, pay cycle, payday, residential address, detailed address, duration of residence, yung email natin kailangan dito maglagay, and yung Facebook naman ay optional na lang siya. Pwede nga pala dito yung mga unemployed, student, housewife, or kahit wala kang trabaho or retired ka, pwede ka dito mag-apply kasi nandun naman yun sa pamimilian. Then, nag-back nga muna ako at pagbalik ulit dito, eto na yung pinaka-homepage niya. Naging 90,000 na yung 50,000. Easy to apply, fast approval, flexible borrowing, fast deposit daw. Then, mag-apply na nga tayo dyan. Ituloy na natin yung pag-a-apply. At dito nga sa pangalawa ay yung contact reference na yung hihingi niya. Dalawa yung hihingi niyang contact reference. Magdadirect ito sa ating phone book kaya hindi na hassle maglagay. And sa pangatlo, yung ID type, yung mga recommended for use niya, national ID, UMID, tsaka driver's license. Pero kung wala naman tayo nun, pwedeng PhilHealth, pwedeng TIN, pwedeng passport, SSS, PRC, postal, at saka voter's ID. Then after nga nun ay yung atin ng pipicturean yung ating ID likod at harap. Then sa ilalim nun ay sasagutan natin itong information na dapat na makikita doon sa ating ID. Kailangan same sila. And pagkatapos nga nun ay facial recognition na tayo. At ayan na nga, apakabilis, calculating credit limit na daw tayo. And mapapansin nyo, add payment method dyan. At ayan na nga, under review na tayo agad at nakalagay ulit dyan, add payment method. Alam nyo mga karilong, dala na ako sa ganitong sistema. Kasi meron akong nasubukan na ganito din. Hindi siya nagsabi kung magkano yung maloloan natin, walang terms na nakalagay. Then, nung nag-apply ako, sa huli nga ay pinalagyan
ako ng payment method para daw habang nag-a-apply ako nakalagay na. At ayun, nag-auto-disburse siya. Kasi eto yung pinaka-exciting part. Kapag naglagay ka ng payment mo, boom na agad. Pwede ka nang ma-disburse na agad ng loan. Parang surprise! May utang ka na. At kapag hindi ka naman naglagay ng payment method mo, auto-rejected ka agad. Parang ang choice mo lang makaka-loan. A, maglagay ng account at kabahan, or B, wag maglagay tapos goodbye application na. At mga ka-loan, ito nga yung dahilan kung bakit napa-review tayo agad dito kay GoPeso kasi may nag-comment sa atin, sabi niya, pa-review po ng GoPeso. Akala ko kasi fake lang. Di naman ako seryoso sa pag-apply nang makita ko sabi doon, wait, 3 minutes para ma-disburse na ako. Meron nga at walang kaltas po, mambuo na 3K pero ang bigat po sa bayaran. Kasi sabi sa contract, 125 days to pay pero sa first payment pa lang ma'am na 7 days, after pababayaran ka na almost ng loan mo at saka service fee. Nako, ang laki. Abot 4,312 ang 3K mo. Grabe naman to. Within 7 days lang yun guys ha. Dapat ba talaga full na agad? Di ba nga 125 days na ako? Paparating na ata stress ko. Pwede naman siguro mag-data na lang muna ako. Try mo ma'am. Ang bilis talaga nila magpautang. Mabilis talaga tong magpautang kapag naglagay ka ng payment method. At sa nagtatanong kung talaga bang kailangan mong bayaran yun ng 7 days, yes, kailangan mo tong bayaran ng 7 days kasi hindi naman totoo yung sinasabi nila na 125 days. Then ayun yung nabasa ko nga sa iba, 3,000 2 terms daw sa first term, bayaran mo for 120, then 50 pesos na lang sa susunod. At may nag-comment pa nga, sabi, wag nyo na po subukan yan, grabe po, nanghaharas yan, di rin siya buo marireceive. Ang laki ng interest niya, sa 3K balik mo for trip at 7 days lang. Ewan ko ba mga ka-loan kung bakit meron pa nakuhang makapag-review dito na sabi niya, the process is very fast. Yes, true, napakabilis naman talaga. Interest rates are reasonable. Doon naman ako hindi naniniwala. Base sa mga nabasa ko pang iba, recommended for everyone daw. Nako mga ka-loan, para sa akin, hindi ko to mare-recommend. Kasi ito ay isang red flag. Parang ganito kasi yan mga ka-loan. Halimbawa, ikaw, sabi mo, gusto ko munang malaman kung magkano. Si application naman, lagay mo muna yung payment method mo. Parang online dating na red flag. Send ka muna GCash bago kita replyan. Ganon ang dating mga ka-reload. Kaya parang scam talaga. Kaya mag-isip kayong mabuti kapag ganitong loan application yung nabubuksan nyo. At eto pa dun sa mga nababasa natin na 7 days, napakabigat nun. Biruin nyo, 3,000 lang na utang nyo, hindi nyo pa buong nakuha, tapos 4,000 plus yung ibabalik within 7 days. Sobra naman. Hindi siya yung tipong chill ka muna dyan. Hindi rin siya yung see you next month. Parang ano siya Monday, umutang ka. Tuesday, masaya ka pa. Wednesday, nag-iisip ka na. Thursday, kinakabahan ka na. Friday, nagdadasal ka na. Saturday, umiiyak ka na. Kasi mag-due date ka na, wala ka pang pambayad. Sunday, due date na, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Kasi bago naman mag-Sunday, nagte-text and calls na yung mga yan. Di ba malala? Kaya importante talaga mga ka-reloan na bago kayo mag-continue sa kahit na anumang loan application, basahin nyo muna yung terms. Minsan nga hindi pa totoo yung mga nasa terms and conditions nila. Minsan marami pang paligoy-ligoy, kaya mas okay talaga na nanonood kayo ng reviews, nagbabasa muna kayo. Kasi hindi naman pwedeng hindi nyo yung babayaran kasi nag-agree kayo sa contract nila. Tingnan yung mabuti yung repayment schedule. At siguraduhin nyo na kaya nyong bayaran on time. On time. Kasi minsan marami ko nababasang ganito, kailangan na kailangan ng pera, kaya click agad kahit hindi na magbasa. At ayun nga mga ka-reloan, pagdating ng due date, tayo naman yung dinadownload ng stress. Sa totoo lang mga ka-reloan, nakakakaba yung mga ganitong klase ng loan application, yung hindi mo nakikita agad ng clearly yung kung magkano ba yung madi-disburse sa'yo. Kaya nga takot na takot akong itry ito kasi naminsanan na ako ng ginhawa. Kaya syempre gusto natin transparent agad, di ba? Hindi yung parang mystery box challenge. Congratulations! May pera ka na pero may panic attack ka na rin. Kaya ikaw mga ka-reloan, anong experience mo kay GoPeso? Na-approve ka ba? O na-reject ka rin kagaya ko dahil hindi ka naglagay ng payment method? Or naglagay ka ng payment method at nag-auto-disburse sa'yo?
Okay ba experience mo o nag-operahan ka rin ng stress? Comment mo naman sa baba para makatulong din tayo sa iba nating viewers. At kung gusto mo pa ng mga honest at masayang reviews tungkol sa mga loan application, i-like mo na, i-subscribe mo na din at hit the notification bell para lagi kang updated tuwing mag-upload tayo and i-share nyo na rin syempre yung video natin. Sa mga masipag na commenter natin dyan, mga ka-reload, patuloy pa rin tayo namimili at weekly meron tayong mananalo isa na 100 pesos sa kanilang GCash. Pinakamasipag mag-comment, pinakamagandang comment, yon sigurado may cash G tayo. At ayun mga ka-reload, maraming salamat sa inyong panonood. See you on my next video. At laging tandaan, na magbasang mabuti bago mangutang. At sana ay makaahon na tayong lahat sa pagkakautang natin and iwasan natin yung tapal-tapal system. Yun lang and God bless you all. Ito nga pala yung gamit nating mic. Boya, super cutie nandyan sa ating basket. Check out nyo na. And pati yung ating lipstick na para kahit na na-scam tayo, hindi halata, masaya pa din. And yung ating blush on, kahit na nare-reject tayo ay pak na pak pa din. And yung ating pang-protect sa araw. Yan, kailangan lagi tayong protected mga ka-reload. Yun lang, bye!